Sa bigat ng mga kontrobersyang kinakaharap ngayon ng kasulukuyang administrasyon, hindi lang ang grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lantarang sumisigaw ng katarungan, kundi pati na rin ang mga hindi kasapi ng PDP laban. Sinabi kasi ni senatorial candidate Norberto Gonzales na ang Marcos Jr. administration na raw ang pinaka-corrupt na kanyang nasaksihan, kung bakit alamin sa report ni Almar Fersuelo. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pagdami ng mga Pilipinong nananawagan ng malalim at makabuluhang reforma sa pamahalaan. Batay sa mga ulat, kabilang sa mga pangunahing isyong isinusulong ng publiko ay ang umano'y lumalalang problema ng katiwalian sa hanin ng pamahalaan. Bagamat itinatanggi ng mga opisyal ang mga aligasyong ito, marami pa ring mamamayan ang nagpaabot ng hinaing ukol sa epekto ng kakulangan sa serbisyo, partikular na sa usapin ng kahirapan at ekonomiya. Ayon sa pahayag 2025 survey ng Publicos Asia, para sa unang quarter ng taon, 20% ng mga Pilipinong tinanong ang nagsabing ang katiwalian ang pangunahing isyong dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod nito, ang ekonomiya at inflation na kapwa nakakuha ng tig 11%. Lumitaw rin sa parehong pag-aaral ang pagtaas ng pangamba ng publiko sa issue ng iligal na droga na umabot sa 13% sa pambansang antas at 26% naman sa Mindanao. Kaugnay nito, sinabi ni dating Defense Secretary at ngayon senatorial candidate Norberto Gonzales na ang pangunahing balakid umano sa pag-unlad ng bansa ay ang sistemang politikal at ang mga taong nasa likod nito. Ang pinakamalaglag na nakasisira sa kinabukasan ng bayan natin, ang ating politiko at ang ating pamumulitika at ang ating mga politiko, sila ang talagang humaharang sa pagkakataon na tayo ay umunlad bilang bansa. Ito ang naging pahayag ni Gonzales sa kanyang pag-iikot sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Buena Vista, Agusan del Norte, San Francisco, Agusan del Sur at Barobo, Surigao del Sur. Binigyan din niya na sa buong karanasan niya sa pamahalaan, ang Marcos Jr. administration na raw ang nakita niyang may pinakamalalang anyo ng korupsyon. Lalo ngayon itong administrasyon natin ito, tingin ko ito yung pinakakurang na administrasyon na nakita ko. Ito ang pinakamaraming dagdag nakaw sa kabal ng bayan. Dagdag pa ni Gonzales, hanggat hindi natitigil ang korupsyon sa gobyerno, mananatiling imposible para sa karaniwang mamamayan na maramdaman ang benepisyo ng maayos na serbisyo publiko. Kung siya raw ay palaring mahalal sa Senado ngayong darating na halalan, sisiguraduhin niyang may hakbang na gagawin upang matigil na ang anyay panggagata sa kaban ng bayan. Hindi natin ititigil ang korupsyon, hindi natin maiaayos ang gobyerno para talagang makapagbigay ng panging serbisyo sa mga kababayan. Gusto ko lang naman malipakita sa ating mga kababayan na may tamang pamumulitika. Lahat ng bansa na may sistema ng tamang pamumulitika, uunlad ang buhay ng lahat. Hinikayat ni Gonzales ang mga kapwa niya kandidato mula sa mga tatakbo sa Senado, Kongreso at mga lokal na posisyon tulad ng gobernador, mayor, konsihal at barangay captain na mangako sa taong bayan na sa araw-araw nilang pakikitungo sa mga mamamayan ay itigil na ang panlilinlang, tigilan na ang pambobola at higit sa lahat, huwag nang magnakaw sa pamahalaan. Anya, kung hindi ito magagawa ng mga lingkod bayan ay siguradong magpapatuloy ang ganitong kalakaran sa mga susunod na henerasyon. Noong panganahon ni Pangulong Duterte, have we heard na na-defund ang PhilHealth for that purpose? Wala tayong narinig na ganyang issue. Ngayon kay Marcos Jr., where nakita naman natin na ang budget ng PhilHealth ay zero. At isa din po dyan na nakikita po natin, Doc, yung mga proyekto ba, konkreto ho ba, yung mga proyekto na pinupundahan gamit itong inuutang natin? Alam mo, sa totoo lang, Jade, mixed yung aking response dyan. Kasi, bakit mixed? Kasi may mga ibang project na mga na-defund eh. So may mga infrastructure project halimbawa na na-defund, lalo na sa Mindanao, for example. May mga proyekto dyan na hindi nabigyan ng budget kasi nga, wala daw silang ma-provide the budget, and yet, nangungutang pa rin sila ng nangungutang. Ikalawa, kaya ko rin nasabing mix kasi meron din naman silang mga pinagkagastusan. Halimbawa, yung ayuda. Kung makikita natin, yung rate at which yung increase ng ayuda is very, very high. Kumbaga, yung inuutang natin, it seems to me, malaking porsyento dyan na pupunta sa mga ganyang klaseng project, lalong-lalo na maging eleksyon.
So, kung titingnan natin mga kababayan, yung pangungutang kasi, yan ay dapat ginagamit yan in a responsible way. No? Responsable dapat yung paggamit ng pangungutang. Kasi yung utang na hindi yan libre. No? Yan babayaran niya ng interest. Babayaran niya natin mga Pilipino. Babayaran ng mga hinaharap yan, ng mga future generations ng mga Pilipino, Jade. Ano? Kaya ang dapat na ginagawa dyan is yung pangungutang, ini-spend nila yan sa mga project na makakapagbigay ng mas matagalang paglago ng ating ekonomiya. So ano ba mga examples ng mga project na magbibigay ng mas matagalang paglago ng ekonomiya? Nandiyan halimbawa yung investments, Jade, sa human capital. Ano ba yung human capital? Yan yung kalidad ng manggagawa. Paano ma-improve yan? Investment sa education, investment sa kalusugan, investment sa pagtitraining ng ating mga kababayan. Yan ay makakapag-improve yan ng human capital outcomes sa ating bansa. At yan ay magdadudulot ng mas matagalang paglago ng ating ekonomiya. Nandyan pa yung sa kaso ng infrastructure, no? Kailangan natin yan. Hindi lang yon, yung ating kuryente, JD, mataas pa rin, ano? Isa sa mga pinaka-expensive na kuryente sa rehiyon na nasa ating bansa. So, kinakailangan mag-invest ang ating bansa, ang ating gobyerno, ng mga proyekto na kung saan na makakatulong sana na maibaba halimbawa ang gastos, no, ng ating mga kababayan sa kuryente. Lalong-lalo na pag-entice ng mga foreign investor. Kasi nga, isa sa mga reason kung bakit ayaw ng mga foreign investor sa ating bansa ay napakataas na singil sa kuryente. So, yan yung mga klaseng investment sana no, na dapat paggamitan ng pangungutang, iimbis na ipamigay lang as a form of ayuda which serves very little purpose. No? In fact, yung ayuda na yan, ang nangyayari is temporary solution siya. It's never a permanent solution and yet nagagamit din sa pamumulitika, Jade, unfortunately. No? Tandaan natin, dapat yung mga inuutang na yan, we have to use that wisely. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sinasabi po ninyo, Doc, kung ikukumpara mo doon sa nagdaang administrasyon, itong mga nabanggit po ninyo, human capital, investment po dyan, investment sa infrastructure at maging sa kuryente at marami pang iba, nakita po ninyo yan sa nagdaang administrasyon. I mean, sa Duterte administration. Sa administrasyon ngayon, umutang tayo para doon sa mga sinasabing mga ayuda sa halip ng mga infrastruktura na nakita natin sa mga nagdaang administrasyon. Tama ho ba, Doc? Ganong analysis? Bibigyan kita example, Jade, ano? Yung universal healthcare. So, yung UHC law, yan ay may mandato dyan na kailangan pondohan, ano? Yung para magkaroon ng universal health coverage ng ating mga kababayan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, have we heard na na-defund ang PhilHealth for that purpose? Wala tayong narinig na ganyang issue. Ngayon kay Marcos Jr., where nakita naman natin na ang budget ng PhilHealth ay zero. No? So kumbaga, nung panahon ni FPRRD, makikita natin yung diferensya, JD. Makikita natin na yung mga investments no, to improve human capital, naririyan. Ano? Makikita natin yung mga budget sa DepEd, mataas. No? Hindi sila na-defund, guys sa PhilHealth, na-defund ngayong panahon na to. Kumbaga, we can clearly see the difference. At saka alam mo, Jade, maganda you brought this up. Kasi isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag na efficiency sa pangungutang is yung kalidad ng governance. Ano ba yung sinasabi nating efficiency sa pangungutang? Yung efficiency, Jade, sa pangungutang is whether or not yung inutang ng isang bansa nag-translate siya into better economic outcomes sa mga tao. At makikita natin if we were to compare yung efficiency ng pangungutang, kung kukumpara mo yan across administrations, we can see very clearly na yung outcomes under kay Pangulong Duterte mas maigi kaysa dun sa outcomes under kay Marcos Jr. No? So, night and day, Jade, yung difference between these two administrations. Ano? Kaya nga, ang kinakailangan talagang gawin ng ating gobyerno, and I want to stress this, is yung kung mangungutang sila, which nangungutang naman, kailangan gamitin ito sa mga proyekto, gamitin ito sa mga programa na makakapagbigay ng mas matagalang paglago ng ating ekonomiya. Nangutang tayo at mahigit sa laki ng ating ekonomiya, mahihirapan tayong bayaran yan kasi nga tayo hindi naman tayo ganong kalakihang bansa. No? We're not even an upper middle income economy. May limitasyon ho ba, Doc, kung saang halaga lang dapat dyan lang tayo hanggan na mangutang?
Hindi tayo, baga, hindi, parang limitless, walang hangganang pang-uutang. Meron ba ganon? May dalawang factor na tinitingnan Jay ng mga economists. Ano? Unang-una, yung laki ng iyong ekonomiya, at ikalawa is yung antas ng paglago ng ekonomiya. So unahin natin yung laki ng ekonomiya. Ang ating economy ngayon, Jade, pagka sinomatotal mo yung nominal natin na size ng economy is about 26 trillion pesos. No? Ganyan kalaki ang ating laki ng ating ekonomiya. So ibig sabihin, kung tayo yung mangungutang, kinakailangan within the size of our economy. Kasi kapag nangutang tayo at mahigit sa laki ng ating ekonomiya, mahihirapan tayong bayaran yan. Kasi nga tayo, hindi naman tayo ganong kalakihang bansa. No? We're not even an upper middle income economy. No? So ibig sabihin, depende sa laki ng ekonomiya, doon magdedetermina yung kakayahan mong mabayad. Sa mga kaso ng mga bansa kagaya ng Pilipinas, Jade, ang tinitingnan natin dyan yung tinatawag na debt to GDP ratio. No? So sa ngayon, yung ating pangungutang, kung titingnan mo yung debt to GDP ratio, ay nasa mga 61% yan. Ang standard namin mga economists sa debt to GDP ratio is about 60% ng iyong GDP. So pagka humahigit yan ng 60%, medyo red flag na yan. Ano? Kasi nga ibig sabihin, baka hindi na mabayaran yan, no? Or baka mahirapan, no? Itong bansa na ito na bayaran yung pangungutang na yan kasi mahigit 60% na nung laki ng kanilang ekonomiya. May mga bansa naman, Jade, na mas mahigit 100% yung kanilang debt to GDP ratio. Halimbawa dyan ay yung bansang Japan. Pero sa kaso ng Japan, ay kaya nilang kanilang ekonomiya na bayaran yung kanilang mga pangungutang kasi nga marami rin silang mga assets na pwedeng gamitin para mabayaran yan. Yung ikalawa naman na pamantayan natin, Jade, is yung paglago ng ekonomiya. No? So titingnan natin kung gaano ba kataas yung paglago ng ating ekonomiya. Kasi doon natin ma-determine kung gaano kalaki din yung pwede natin utangin. Yung halimbawa, nung nakaraang 2024, ang average growth ng ating ekonomiya ay nasa 5.9%. So 5.9 ha. Ibig sabihin, pwede natin i-assume na baka itong taon na to ay nasa 5.9% din. No? Pwede natin i-assume yan. Sa kaso namin mga economists, tinitingnan namin yung paglago ng utang. So halimbawa, kung ang utang natin lumago by 10%, ibig sabihin, kinakailangan yung paglago ng ekonomiya mo ay 10% din para balanse lang sila. No? Ang nangyari kasi sa atin, Jade, yung paglago ng ating ekonomiya last year was 5.6%, and yet yung paglago ng utang natin ay nasa mga around 10% na. So ibig sabihin, mas mataas yung antas ng paglago ng pangungutang natin kaysa yung sa growth ng ating economy. Problematic yan. Kasi ang kinakailangan dyan, yung rate at which our debt is increasing should be less than the rate at which our economy is growing. Kasi kapag mas mataas ang paglago ng ekonomiya kaysa sa yung rate of growth ng pangungutang, pwede mo nang i-outgrow yung pangungutang mo. Ibig sabihin, mas lumalago yung ekonomiya mo kaysa sa pangungutang. No? So yun yung nangyayari. So to summarize, dalawang tinitingnan natin dyan, Jade. Yung laki ng iyong ekonomiya, yung size niya, and yung rate of growth ng economy. Yun yung mga nagdedetermina ng laki or yung amount na pwede mong